Isa talaga to sa mga paboritong meriendang Pinoy dahil talaga namang napakasarap at paborito din to ng aking pamilya. Kaya for today's video gagawa tayo ng ating version ng piyaya. Tara, samahan niyo ako magluto nito. Sa isang bowl, pinagsama muna natin ang 2 cups of all-purpose flour at saka 1/4 cup of shortening. Ihalo lang natin ito gamit ang ating mga kamay. At kapag naging ganito na, mag-add na tayo ng 3/4 cup of water. Paghaluin na natin ito to form a dough. Take note, wag natin itong masahin. Yung tamang-tama lang hanggang sa ma-fully mix ang lahat ng mga ingredient. Takpan muna natin ito gamit ang malinis na tela at gagawa naman tayo ng second dough. Sa isang bowl, pinagsama natin ang 3/4 cup of all-purpose flour at saka 1/2 cup of shortening. I-mix lang natin to form a dough. Ito na po ang water dough at saka oil dough natin. I-rest lang natin ito for about 10 minutes before natin masahin ulit. Sa ating pan, naglagay tayo ng 1.5 cups brown sugar. Ika-caramelize lang natin ito. At ito palang palaman na ginawa natin is good for siopaw ito. Kukuha lang tayo dito ng konti para pang palaman natin sa ating piyaya. Nag-add tayo dito ng 3 cups of cooked munggo. Gagawa naman tayo ng slurry mixture. This is a mixture of 3 tablespoons of all-purpose flour at saka 1/3 cup of water. Lutuin lang natin ito hanggang sa malapot at kapag naging ganito na, hahanguin na natin. Gagamitin natin ito sa palaman natin sa piyaya at saka sa siopaw. Ito para sa piyaya natin, kumuha lang tayo ng 1/2 cup sa ating munggo filling at naglagay tayo ng 4 to 5 tablespoons of all-purpose flour. I-mix na natin ito at pagkatapos bilog-bilogin natin. Ang nagawa natin na palaman is good for this recipe lang. And after 10 to 15 minutes, ito na na-rest na ang dough natin. Nag-drizzle lang tayo ng konting flour sa ating water dough. Huwag damihan ang paglagay ng flour para hindi masira ang texture ng ating dough. At dito ipalaman lang natin ang ating oil dough sa ating water dough. Pagkatapos, i-press natin para ma-sandwich ang oil dough sa water dough natin. At kapag na-flatten na, i-fold natin ito ng pangalawang beses. Pagkatapos, i-flatten naman gamit ang ating dough roller. At ulitin na natin ang pagtupi or pag-fold ng mga 3 beses. Pagkatapos, i-roll na natin ito into a log at i-cut into desired sizes. Depende kung gaano kalaking piyaya ang gusto nyo. Dito tinansya lang natin kung gaano kalaking piyaya ang gusto nating lutuin. Dito nakagawa tayo ng mga 11 pieces of malalaking piyaya. Pagkatapos nating ma-slice, ilagay natin sa isang bowl at takpan natin para hindi tumigas. At i-rest naman natin ito for about 10 minutes. Pagkatapos lagyan na natin ito ng palaman na nagawa natin. At ayan, pina-flatten na natin ito gamit ang ating rolling pin. Pagkatapos lagyan na natin ang ating munggo na palaman. Pagkatapos i-flatten gamit ang ating rolling pin. I-flatten hanggang sa maging manipis ito. Mag-dredge ng konting flour para hindi dumikit. Pwede din kayong maglagay dito ng sesame seeds. I-flatten gamit ang ating rolling pin para dumikit yung sesame seeds na nilagay natin. Other option, pwede kang maglagay dito ng palaman na pure muscovado sugar. Make sure lang na pinong-pino talaga ang muscovado sugar na nilagay nyo. Para sakto talaga ang pagka-flat nito at hindi bubukang inyong piyaya. At ito na, ready na ang ating mga piyaya para lutuin. Gumamit lang tayo dito ng ceramic non-stick pan ng Red Chef. Preheat the pan for 2 to 3 minutes before natin isalang at lutuin natin ito for about 7 minutes sa setting na 2. Pagkatapos, i-flip naman natin ang kabilang bahagi para maluto naman ang other side nito. Lutuin yung natira pa hanggang sa matapos. And ito na, after a few minutes, ready to serve na ang ating napakasarap na munggo piyaya. Other option sa palaman, pwede ding obe. Ganitong piyaya talaga ang gusto ko kasi hindi siya masyadong nagka-crumple or nababasag ba yung dough. At hindi siya ganong katamisan. Yung tamis na sakto lang talaga sa panglasa ko. Of course, pwede kayong magdagdag ng sugar sa dough natin ha. Depende din sa inyo kung gusto nyong matamis na dough. At ito na, tinikman na ng aking anak at ng aking asawa ang ating munggo piyaya. At nagugustuhan ng aking anak ang ating piyaya, lalo na itong aking asawa, na napakahilig talaga sa meriendang Pinoy. At ito namang aking anak, nakakatuwa talaga dahil ayaw niyang kumain ng munggo pero hindi niya nalaman na munggo pala ang palaman ng piyaya natin. Kaya pwede nating matrick ang mga bata kapag ganitong merienda ang ating ihahain. Ayan lang po, salamat sa iyong panonood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy.